sa Ate Dada. Ngayon naman po ay papakita ko sa inyo kung paano ihawin ang isda na hindi na nangangailangan ng huli. Kung paano, please watch. First, i-prepare po ang isda na gusto nyo ihawin. Kung ito po ay bangus, mas makabubuti na ipa-boneless po ito kagaya nito. Ganito po. Dahil mas masarap po kumain ng inihaw na bangus kapag walang tinik. Patanggalan nyo na rin po ito ng kaliskis dahil babalutin po natin ito ng foil maya-maya lamang. Kung ito naman po ay tilapia, linis lahat, pero iwan po ang kaliskis dahil hindi po natin ito babalutin ng foil. Pero kung gusto nyo, pwede naman. Pero sa pagkakataon po ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano ihawin ang tilapia na hindi nababalutin ng foil. Ngayon naman po, ipiprepare natin ang mga ingredients na ilalagay natin sa loob ng isda. 4 small size red tomatoes, 2 medium size red onions, a very small size of ginger, mix all together, add 2 calamansi para po pabanguhin ang ating inihaw na isda mamaya. Then, mai-eliminate din po nito ang lansa. Add salt and pepper to taste. Mix well. Ready na po ito para ilagay natin sa loob ng isda. Ayan po. Since dalawa lang po yung isda, pwede na po natin itong hatiin sa dalawa. Kagaya po nito. Para po maging equal yung ating palaman sa isda. Uunahin ko na po ang bangus. Kita nyo guys, kung ito po ay may tinik, dyan lang po at parting ulo ang inyong malalagyan. But since it's boneless, lahat po ito ay pwede natin lagyan mula sa baba, taas, parting ulo. Ayan po. Ready na po ito para balutin sa foil. Next, ang ating po tilapia. Ilalagay na po natin dito ang natitira pang ingredients. Kung wala din lang naman pa kayong place na pwedeng pag-ihawan, pwede na po yung gawin. Ito gagawin po. Ayan. So, ready na po ang ating isda. Ito na po yun. Ready na po siya. But, hindi pa po natin siya pwedeng ihawin. Ipapasok pa po natin siya sa loob ng ref at least 2 hours. Para po ma-absorb ng isda yung mga ingredients na inilagay natin. So for the meantime, iwanan ko po muna kayo. After 2 hours, kita ulit tayo. After 2 hours, ready na po ang ating pang-ihaw na isda. Ngayon naman po, ipapakita ko na sa inyo kung paano ito ihawin na walang uling. Painitin po ang kawali. Be sure na ang size ng kawali ay kakasya ang inyong iihaw na isda. Mag-ready po kayo ng cover dahil kailangan po natin itong takpan. Isa po pong tatandaan natin, kailangan po ay bakal, kagaya nito. Hindi po pwede yung maninipis na kawali. Isa pa pong dapat nating tandaan, bawal po ang oil. Huwag nating lalagyan ng mantika. Antayin lang po natin pag mainit na mainit na. Ayan, mainit na po ang ating kawali. Ilalagay na po natin ang ating isda. There you are. The next, ating tilapia. Ang bango-bango. Ngayon pa lang po, mabango na ang ating isda. Then, cover. Wait or cooked for 10 to 15 minutes. Babalik ka rin na po natin ang isda. Takpan po ulit natin and cook for another 10 minutes. Luto na po ang ating inihaw na isda. Pwede po itong partneran ng toyo kalamansi at kung gugustuhin po nyo, pwedeng lagyan ng sili. Sana po nakatulong sa inyo ang Dada's Kitchen. Once again, this is Ate Dada saying, Dada's Kitchen everyone. See ya!